Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Habang pinagmamasdan ng pagnanais ni Velkis ng higit pa, binanggit ni Han na siya ay busog na at tapos na sa kanyang turno. Gayunpaman, sinabi ni Belkis na nakakalungkot iyon, ngunit kinilala niyang isa itong magandang karanasan, at umaasang mangyari pa ito ng mas madalas. Maya-maya, tinawag ng diwata ang tatlong bagong bayani na sina Nerissa, Oliver, at Walter na ikinagulat ng matandang lalaki. Agad niyang sinabi, medyo kabado, na masipag naman siyang nagtrabaho. Nilinaw ni Esel na hindi siya ang tinatawag, kundi si Walter, na agad namang nakahinga ng maluwag ang matanda. Samantala, nagulat naman ang tunay na Walter sa biglaang pangyayari at marahas na hinawakan sa kwelyo si Sithan. Galit niyang sigaw, sinabi nitong nagsinungaling si Sithan dahil iba ang nangyayari sa kanyang sinabi. Balisa namang sagot ni Sithan na ganoon nga dapat dahil sa pagkakaalam niya, walang dapat mangyari. Lalong nagngit-ngit ang lalaki at itinuro si Esel, sinasabing siya ang nanlinlang sa kanila. Ngunit hindi siya pinansin ni Esel. Sa proseso ng synthesis, biglang naglaho sa liwanag sina Oliver at Walter habang magkasamang nanatili si Nerissa. Paglabas niya mag-isa mula sa synthesis chamber, nagulat ang ibang mga bayani at napagtanto ang nalalapit na panganib. Agad pinahinto ni Sithan ang welga at ipinaalam ng sistema sa master na maaari nang gumalaw ang Party 4. Ngunit iniutos ni Esel kina Jenna at Lawrence na pumasok sa silid. Samantala, kahit ipinahinto na ang welga, ipinagpatuloy pa rin ng master ang synthesis, na ikinabigla ng lahat at tuluyang nabalot ng takot si Sithan. Napansin niya na ginagawa silang halimbawa para sa iba pang mga bayani. Bagaman mas banayad na ang kasalukuyang paraan kumpara noon, hindi ibig sabihin ay hindi na kailangan ng takot. Nang tawagin ni Esel sina Edith at Lydell, lalong nataranta ang lalaki at nilapitan si Han, pakiusap na kausapin ang master. Alam niyang may kakayahan si Han na makipag-ugnayan dito, kaya nakiusap siyang itigil ang kabaliwang ito. Subalit na natiling matatag si Han at sinabi kay Lydell na gamitin ang espada para putulin ang isa niyang braso. Pagkatapos daw, kakausapin niya ang master na labis na ikinagulat ng lalaki. Naalala ni Han ang sarili niyang mga sinabi noon na ang pagputol ng sariling braso ay maliit na kapalit lamang. Biglang sumigaw si Sithan, balis ang tinatanong kung pinapaputol ba talaga ni Han ang sariling braso ng lalaki, ngunit kalmado lang si Han at sumang-ayon dito. Hindi makapaniwala si Lydell at nagsabing hindi niya kayang putulin kahit isang daliri man lang, lalo na ang buong braso. Ngunit ipinaalala ni Han ang sinabi nilang, handa silang isugal ang buhay. Nanginginig, sinabi ng lalaki kay Han na siya na lang ang pumutol ng braso niya dahil hindi niya kayang gawin. Ngunit tumanggi si Han, dahil gumawa na sila ng gulo, at hindi niya pwedeng hayaang makalusot sila ng walang kabayaran, alang-alang sa kinabukasan. Inamin ng tagapagsalaysay na hindi madaling gawin ang putulin ng sariling katawan. May ilan ang nagtangka, ngunit nabigo silang lahat. Kung walang sapat na kasanayan sa espada o malakas na katangian, kailangan nilang gawin iyon ng dahan-dahan gamit ang lagari. Pagkatapos ay iniutos ni Esel na isailalim sa synthesis si Han at Sithan, na labis na ikinagulat niya. Sa loob ng chamber, nanginginig sa takot si Sithan at tinanong si Han kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngumiti lang si Han at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi ito masakit. Pagdakay naglaho si Sithan sa liwanag, at lumakas ang karanasan ni Han. Ngunit hindi iyon sapat para kay Han, matapos nito, 25 na lang ang natitirang mga bayani. Biglang may tumawag sa kanila ng mga halimaw na ikinagalit ni Belkis. Agad niyang sinubukang bunutin ang espada, ngunit pinigilan siya ni Han. Tinanong ni Belkis kung tapos na ba sila sa paggawa ng halimbawa dahil mukhang ang ilan ay puro salita lang. Ngunit tinanong ni Han kung bakit siya nagagalit, gayong sinabi naman niyang ayos lang. May mapanuyang ngiti si Belkis habang sinasabing kakaiba si Han, mas kalmado siyang veterano dahil kung siya iyon, pinagtataganan niya silang lahat. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo, nagmamalaking sinabi na sa susunod ay magkikita sila sa ikalawang palapag. Maya-maya, sinimulan ng master ang 10x summon. Depende sa rango, iba-iba rin ang lugar kung saan napapatawag ang mga bagong bayani. Ang mga mula sa libreng summon ay napunta sa unang palapag, samantalang ang mga mula sa premium ay napunta sa ikalawang palapag. Pagdating ng mga 1-star na baguhan, nagsimula ang pagtanggal ng mahihina, 2 sa kanila ang tiyak na mamamatay, at kakaunti lang ang makakaakyat. Habang nakamasid sa mga baguhan, pinaalalahanan ni Han ang mga kasama na huwag magpakampante, dahil kahit sila ay mga residente ng ikalawang palapag, maaari rin silang ibagsak. Sumang-ayon si Jenna na kung may pangalawang palapag na, marahil hindi na rin kalayuan ang ikatlo. Tugon ni Han, patuloy lang daw nalilitaw ang mga palapag, at mas lalo pang mahahati ang mga rango. Kinabukasan, habang sabay kumakain sina Han at Jenna, sinabi ni Jenna na hindi niya alam kung bakit, ngunit ang sarap ng agahan ngayon. Ngumiti si Han at sinabing natural lang iyon, mas kaunti na kasi ang pinapakain.
Habang kumakain, nagtanong si Jenna kung paano nagawang maghanda ni na Miss Chloe at Miss Amarin para sa 30 tao noon. Ngumiti si Han at sinabing marahil tumaas na ang antas ng kanilang kakayahan sa pagluluto. Biro pa niya, siguro yung nasa unang palapag, abala pa sa pagbabalat ng patatas ngayon. Pagkatapos, pinagmasdan ni Han ang mga bagong pasilidad mula sa itaas. Kita na ngayon ang buong ikalawang palapag, kaya kung may mga hindi nasisiyahan sa tirahan nila, wala silang magagawa kundi maghangad ng mas mataas. Pagkatapos ng agahan, nagtungo si Han sa training ground kung saan abala na si Aaron sa pagsasanay. Napaisip si Han kung natutulog ba si Aaron ng 3 oras lang na agad namang kinumpirma ni Aaron kaya natawa si Han at tinawag siyang baliw. Ang pinakamalaking pagbabago sa training grounds matapos maging level 3 ay ang pagkakaroon ng mga individual na silid pagsasanay at isang sparring ground. Maaaring ikandado ang bawat silid mula sa loob kaya makakapagsanay si Han ng berserk mode sa umaga nang hindi napapansin. Samantalang sa sparring ground, hindi gumagana ang mabilisang paggaling ng waiting room kaya mas makatotohanan ang mga laban at kailangang ilabas ang sinumang malubhang na sugatan. Habang gumaganda ang mga pasilidad, mas lalakas din ang kanilang grupo. Ngunit iniisip ni Han kung sino ang papalit sa bakanting posisyon ng Party 1 at 2, si Belkis ba o si Nerissa. Si Belkis ay agresibo at walang takot, may mataas na talento, at kamakailan lang ay nagising ang bihirang kakayahang wild nature na may posibilidad na mas mababa pa sa 1% makuha. Ito ay passive skill na nagiging lakas sa labanan ng mga status tulad ng galit o takot kaya mahusay ang kombinasyon nito sa mga kakayahang sinasadya ang sariling pinsala o emosyon. Samantala, si Nerissa naman ay mas mahina sa labanan, ngunit kalmado at mahinahon. Magaling siya sa stealth, disguise, pagkolekta ng impormasyon, at mga espesyal na gawain. Kung mapapangalagaan siya ng maayos, maaari siyang maging isang mahusay na magnanakaw. Habang pinagmamasdan ni Han si Belkis sa training ground na pinagmamalupitan ang mga baguhan, napansin siya nito at tinuwanan, sabay kumpas na tila ng aasar. Ngumiti lang si Han at tinawag siyang mayabang na bata. Nang lapitan niya ito, ngumisi si Belkis at nagtanong kung pwedeng gamitin siya ng "Senyor" kahit isang beses dahil puro aso at baboy lang daw ang naririto na hindi kayang sabayan ang kanyang espada. Tinignan siya ni Han at malamig na nagtanong kung sinabi ba niyang ayaw niya sa mga aso at baboy, sabay sabing, pare-pareho lang kayong mga hayop. Ngumisi si Belkis, naglalabas ng nakakatakot na aura, at sinabing, hindi mo matuturuan ang isang halimaw kung walang letigo. At sa mapanuyang ngiti ng dalawa, nagsimula ang marahas na labanan. Hindi nahihirapan si Han habang mabilis at bihasa niyang iniiwasan ang lahat ng sunod-sunod na atake ni Belkis. Pagkatapos, gumanti siya ng malakas na sipa, at dahil sa tindi ng impact, bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Belkis. Gayunpaman, hindi siya nagpakampante at muling sumugod sa pag-atake. Ngunit nanatiling maingat si Han at naipagtanggol niya ang sarili laban sa lahat ng iyon. Sa gitna ng kanilang matinding sagupaan, naisip ni Han na hindi niya kailangang gamitin ang berserk skill kung ganito lang kalakas ang kalaban. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang sparring match. Makalipas ang araw na iyon, tinawag ni Isel ang Party 1, kaya't napaisip si Yolker kung bakit sila pinapatawag. Tinanong niya kung sila ba ay aakyat muli sa tore. Sumabat si Han at itinanggi iyon, sinabing hindi pa sila makaakyat dahil kulang pa sila ng isang miyembro. Nang magtanong ang salamangkero kung bakit sila tinawag, ipinaliwanag ni Isel na iniutos ng master na pumunta sila sa exploration dungeon. Sa loob ng space-time rift, may 3 uri ng nilalaman para sa mga bayani. Ang main dungeon, daily dungeon, at exploration dungeon. Naisip ni Han na nabuksan na ang exploration dungeon mula pa noong nalinis nila ang 10th floor, pero ngayon lang sila ipinapadala roon matapos maabot ang 15th floor. Ipinaalam ni Isel na bukas na ang space-time rift, kaya kailangan nilang bumaba sa floor 1. Itinuro naman ni Jenna ang katulad na pinto ng space-time rift sa ikalawang palapag, at tinanong kung maaari nila iyong gamitin, ngunit itinanggi iyon ni Isel. Nang magtanong si Aaron kung mahalaga ba ang pag-e-explore na ito, sinabi ni Han na hindi naman ganoon kaimportante at maaaring ubusin lamang nito ang kanilang oras, marahil aabot ng 1 o 2 araw. Binigyang diin din niya na habang lumilipas ang oras sa waiting room, maaari pa itong tumagal ng higit pa. Nang magtanong si Yolker kung bakit ganoon katagal, sinabi ni Han na wala rin siyang tiyak na sagot at marahil ay malalaman nila kapag nakapasok na sila. Pagkaraan, naglabas ang system ng utos sa master na magpadala ng pera sa kanyang mga bayani upang makatulong sa kanilang pag-e-explore. Pagka-approve ng master, iniabot ni Isel kay Han ang isang supot ng mga barya. Ipinaalam ni Han sa kanyang mga kasama na iyon ang travel allowance mula sa master at binigyan niya ang bawat isa ng 3 gintong barya. Namangha sila sa mga gintong iyon, ngunit pinayuhan sila ni Han na huwag magpakampante dahil maaari silang madikita ng gulo anumang oras. Pagkatapos nito, pumasok na ang grupo sa dungeon upang mag-explore sa Haim Peninsula na may 48 oras silang itinalaga bago makabalik.
Pagpasok nila sa portal, napansin ni Yolka ang paligid at nasabi niyang tila nasa Nelsa sila. Napagtanto rin ni Jenna na iyon nga ang lugar sa 10th floor, ngunit nakapagtataka dahil dati ay wasak na wasak iyon. Naalala niyang noon, nasunog ang buong gubat at maraming namatay, ngunit ngayon ay tila payapa na ang kapaligiran. Samantala, natawa si Yolka, sinabing ayos lang iyon dahil sanay na sila sa samot-saring trahedya, kaya hindi na siya nagulat. Sa kabilang banda, nagtanong si Aaron kay Han kung ano ang dapat nilang gawin doon, at kung kailangan ba nilang hanapin at paksain ang kalaban. Sagot ni Han, mukhang hindi naman sila kailangang lumaban, ngunit dapat nilang mag-ikot at magmasid. Ipinunto niya na hindi tulad ng main dungeon o daily dungeon, sa exploration dungeon, hindi malinaw ang layunin ng misyon. Habang nakikipag-usap sa isang sundalo, tinanong ni Han kung sapat na ang hawak niyang dokumento. Nagulat ang sundalo at agad na sinabi na hindi iyon pass, kaya't napilitan si Han na magpasyang pumunta sa North Gate, sigurado siya sa loob-loob niya na tatakbo ang plano. Biglang may isang ibang sundalong sakim na sumabat, sinabing papayagan na nilang makapasok si Han, basta huwag lang siyang gumawa ng gulo. Pagkapasok nila, napansin ni Jenna na mga tiwaling tao ang mga bantay, ngunit kalmado lamang si Han at sinabing pera talaga ang pinakamabisang paraan sa mga tulad nila. Naalala ni Han na bago nila malinis ang 10th floor, halos tuluyan nang bumagsak ang Nelsa, matapos mabasag ang panloob nitong pader, ngunit ngayon, walang bakas ng pagpatay sa buong lungsod. Nang magtanong ang grupo kung dapat ba silang mag-ikot at anong impormasyon ang dapat hanapin, sinabi ni Han na gawin nila ang sa tingin nilang makatutulong. Pinayuhan niyang maghanap sila ng impormasyon, ngunit malaya silang gumawa ng anumang makatuwiran, at magpahinga rin ng kaunti, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Han na huwag silang mag-alala sa pera dahil hindi rin alam ng master kung ano ang gagawin doon, kaya ibinigay na lang sa kanila upang makakain ng masasarap na bagay. Ngunit sa halip na matuwa, nabigla ang grupo dahil hindi nila maisip na magpahinga habang nasa misyon. Nang mapansin ni Han ang kanilang mga naguguluhang mukha, sinabi niyang huwag silang umakto na nagpapahinga, pero dapat talaga silang mag-relax at siya na ang bahala sa iba. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang tumalikod si Yolka, sabay sabing lalayo siya sa lungsod kaya huwag siyang pipigilan. Ngunit paalala ni Han, kung lalayo siya sa lungsod, dapat niyang tandaan kung gaano iyon kadelikado. Pagkatapos, sinabi ni Yolka kay Han na pupunta siya sa dagat, at pinayagan naman siya ni Han dahil babalik din naman sila sa waiting room makalipas ang 2 araw. Dahil doon, nagpasya rin si Aaron na magpahinga, habang si Jenna naman ay mabilis na lumapit, sabay sabing sasamahan niya si Han, ngunit pinigilan siya ng ating bida. Maya-maya, narinig ni Han ang usapan ng 2 NPC tungkol sa isang lugar na gusto nilang linisin, ngunit hindi raw nila magawa dahil nakaharang ito. Napansin ni Han na karaniwan ng maraming bayarang mandirigma sa lugar na iyon, na tila kakaiba. Biglang nahagip ng kanyang paningin ang mga wanted posters, at doon niya nakita ang poster ni Prinsesa Princess. Inakusahan siya ng mga lokal bilang isang eretiko, tagapagpatawag ng demonyo, nanira sa pangalan ng pamilyang imperial, pati pagnanakaw, pagpatay, arson, at panggagahasa. Ngumiti si Han, iniisip ang tagapagmana ng dakilang dugo na naging mitya ng matinding kasalanan at kalaunay pinalayas mula sa pamilyang imperial. Habang nakatulala si Han sa pag-iisip, may batang lalaki na lumapit sa kanya, at nagtanong kung hinahanap din ba niya ang mangkukulam na iyon. Tiniyak ng bata na pupunta rin siya roon, ngunit sinabi niya masyadong mataas ang pangarap ni Han, dahil kahit ang mga pinakamagagaling, hindi pa rin matagpuan ang babae matapos hanapin sa buong kontinente. Gayunpaman, naisip ng bata na kung si Han ay isang bounty hunter, baka magawa niya ito. Tinanong ni Han kung tinatawag ba talaga niyang mangkukulam ang taong iyon. Habang idinidikit ng bata ang poster sa pader, sinabi nitong narinig niya na kinuha raw ni Princess ang puso ng isang sanggol at inalay iyon, at gumagamit din siya ng ipinagbabawal na itim na mahika. Narinig rin daw niya na tumatawag si Princess ng mga nilalang na hindi dapat matawag, pero hindi niya alam ang buong detalye. Na-curious si Han at sinabing nais niyang marinig pa ang iba, ngunit umiling ang bata, sabay sabing abala siya. Kaya nagabot si Han ng gintong barya, at hiniling sa bata na sabihin ang lahat ng alam niya tungkol sa bagay na ito. Napaisip ang bata, at sa huli na pangiti, sabay sabing, mukhang ako ang may pinakamaraming oras sa buong Nelsa. Dinala ni Han ang bata sa malapit na kainan, kung saan isinaysay ng bata na ang pangalan ng babae ay Princess L. Ragnar, ngunit tinanggal na ang apelyido niya, kaya ngayon ay Princess na lamang. Naalala ni Han ang sinabi ng bata, 1 taon na mula nang ideklarang wanted si Princess, na kinumpirma ng bata, sabay sabing noon inilabas ng samahan ang kautusan. Ipinatong ng bata ang wanted poster sa mesa, sabay tanong kung nakita na ba iyon ni Han dati. Habang nagmumuni-muni, naisip ni Han na hindi pa lumilipas ang 1 linggo mula nang maghiwalay sila ni Princess sa 15th floor. Napansin niyang pamilyar ang insignia sa poster, kawangis ng disenyo sa baluti ng mga taong napatay niya.
Pinagtagni-tagni ni Han ang mga impormasyon at napagtanto niyang agad na inilabas ang warrant matapos makatakas si Priasis sa lungsod, at ngayon ay naglalakbay siya sa iba't ibang lugar. Mukhang buhay pa siya. Tinanong ni Han kung kailan umatake ang mga halimaw sa lungsod, at ayon sa bata, mga 2 taon na ang nakararaan nang magkaroon ng malaking bug zone ng mga goblin. Ngunit na-resolve raw ito nang makialam ang samahan upang ipagtanggol ang lugar. Ayon pa sa kwento, isang mangkukulam ang nagsimula ng pag-atake, kaya napagtanto ni Han na si Priasis ang sinisisi sa lahat ng iyon, at tahimik niyang inasam na sana ay ligtas pa rin siya. Nang magtanong si Han tungkol sa ibang kakaibang pangyayari, ibinahagi ng bata na nagkaroon din ng salot, nagliliyab ang mga halimaw, at tila lumalamig ang mga araw. Ngunit ang pinakamisteryosong bagay, aniya, ay ang mga dungeon. Naguluhan si Han at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ikinwento ng bata na ilang taon na ang nakararaan, bigla raw lumitaw ang mga guho at labirinto sa buong kontinente, at tinawag ng mga tao ang mga iyon na dungeon. Ayon pa sa kanya, may hindi nakikitang pader sa paligid ng mga iyon, kaya't hindi basta makapasok ang mga ordinaryong tao. Napaisip si Han kung may mga taong nakakatawid at may mga hindi. Sumang-ayon ng bata at idinagdag ang isa pang sabi-sabi na sa pinakadulo ng dungeon may kakaibang bato, at kapag nakuha mo ito, bibigyan ka ng espesyal na kapangyarihan. Tahimik na pinag-isipan ni Han ang sinabi ng bata. Naalala niyang may mga alamat tungkol sa batong nagbibigay ng kapangyarihan, at naisip niyang ito ang tinatawag na Advent Stone. Ang pinagmumula ng selyo ng bayani, at ikatlong kakayahan matapos ang stats at skills. Dahil dito, napagtanto ni Han na may dungeon din sa lugar na ito, dahilan para mamangha ang bata, at tanungin kung paano niya nalaman iyon. Ngumiti lamang si Han at sinabing kita sa paligid na puno ito ng mga bearang mandirigma, kaya malinaw na may mahalagang dahilan. Sabay ngisi, idinagdag niya na hindi sapat ang sinabi ng bata para sa isang gintong barya, kaya inutusan niya itong samahan siya papunta roon. Dahil, ayon kay Han, kailangan niyang sulitin ang ibinayad niya. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.